Hi po mga kaibigan ko. Magandang madaling araw po sa inyong lahat. Ayan o. Ayan po yung aking pandesal na gawa kanina sa umaga. Ayan po mga kaibigan ko, yung malalaking pandesal, tagli 5 piso. Yan. Ito naman po yung pang 2 piso. Ano po ba ang masarap talagang pandesal at paano po ito ginagawa? Pag-usapan po natin yan mga kaibigan ko. Pero bago po yan mga kaibigan ko, paki-subscribe muna po nyo ang aking channel at paki-like po nyo ang aking mga videos. Yan, lalaki ng pandesal ko, 5 piso po yan, nasa loob na ng oven. Yan po mga kaibigan ko. Maganda naman ang pagkagawa ko ng tinapay na pandesal. Yan. Pero po hindi pwedeng galawin yan ng malakas kasi dadapa po yan, kasi may yeast po yan. Lumaki na po. Umalsa na po yan mga kaibigan ko. Ayan. Dati na po talaga ng mga panahon pa po yung pandesal likuan. Talagang napakamabinta po ng pandesal. Ayan mga kaibigan ko, medyo inaantok-antok po ako ng bahagya. Ayan. Ngayon po mga kaibigan ko, pag-usapan po natin yung sinasabi ko sa iyo, paano po ba ginagawa ang pandesal. Ganito po yan mga kaibigan ko. Ang pinakamasarap na pandesal na pagkakagawa ay yung ang ingredients po niya ay may gatas, may itlog. Ayan, masarap po yan. Pero ang traditional po na paggawa mga kaibigan ko ng pandesal, yung ang tawag dito ay mano-mano. Yan po. Kahit ngayon po nangyayari po yan. Marami pong gumagawa ng mano-manong pandesal. Kasi yan po masarap. Yung kinakamay, sabi nila kinakamay. Natural naman po na kinakamay ang tinapay mga kaibigan ko. Talagang ano po yan. Kahit na gamitan po natin yan ng makina, o gamitan pa rin naman natin ng mixer po, kinakamay po talaga yan, kasi hindi po pwedeng hindi gamitan ng kamay ang paggagawa ng pandesal. Yun po automatic na pong gagamitan ng kamay, at basta po malinis naman po ang kamay natin. Yan. Kasi po ako po mga kaibigan ko, hindi lang isang bakery ang pinasukan ko. Kasi 14 years old pa lang po ako mga kaibigan ko. Nasa bakery na po ako nagtatrabaho. Ayun, karamihan po ng tinrabaho kong bakery, napakalalakas noong mga panahon po. Meron po isang gabi ang gawa namin na pandesal na tagpipiso pa po noon. Noon natin sa 50. 2 sako, minsan po 3. May mga pa-deliver po para sa yung pandesal. Pero po ang ginagawa namin talaga sa pandesal mano-mano, yung minamasa po ng kamay talaga siya na medyo matagal-tagal. Yan po ang ginagawa namin. Tapos ang panlagay po namin panghalo ay pang ingredients po namin yung itlog saka yung gatas. Yan po. Halimbawa po 1 sako ang ginawa namin. Maglalagay po kami ng mga 30 itlog. Yan. Tapos maglalagay kami ng mga 3 gatas po na yung ganito. Yan, 3 gatas ilalagay namin dyan. Tapos ang inihahalo po namin dyan, margarine tsaka dairy cream. Ayun. Karamihan dyan, pag 1 sako, ang dairy cream po nyan, mga 2. Tapos 1 kilong margarine. Dairy cream, 2 piraso. Yung ganito po kahaba, yung bar. Yan, mga 2 po nyan ang nilalagay namin. Tapos yung asukal naman po ng 1 kilo, 1/4 na asukal po ang nilalagay namin dyan. Tapos maliit na bahagi lang po ang yeast, saka asin. Yan, nilalagyan din po yan ang asin. Tapos mamasahin na po kami. Ang halimbawa po 2 sako, magmamasa po niyan 2 tao. Yan. Lahat po ng bakery, ganyan ang ginagawa mga kaibigan ko. Masang kamay. Kasi alam mo po ba, alam po ba niyo na napakalambot po ng
masang kamay pag kinain, malambot po siya. Hindi siya kaagad tumitigas, kaya ganun ang ginagawa ng mga baker. Noong panahon pa, traditional na po yan. 100 years na po na ginagawa yan. Hanggang ngayon ginagawa pa rin. Minsan nga, sinasabi ng mga nakakapanood na bakit kinakamay ang tinapay, bakit hindi gumamit ng guwantes. Pero hindi naman po talaga makakagamit ng guwantes dahil nga po baga sa didikit po yun dun sa mga guwantes. Hindi po magagawa yun kasi yung kamay po natin nagkagwantes, didikit po yan dyan. Kailangan po kamay talaga para natatanggal natin pag dumikit. Tapos ang gawa naman po, pagkatapos naman, pag naluto naman, iniipit naman po yan ang pang-ipit. Hindi na po kinakamayan. Yun naman po ang ano dyan. Kailangan talaga, kahit naman po mga ulam, kinakamay po natin pag niluluto natin, hilaw po, di ba? Marinated natin. Di, kakamayin po natin, haluin po natin ng kamay, di po ba? Ganun din po yun sa tinapay. Basta po lang, nakaayos yung, yung paggagawa mo ng tinapay, naka-apron ka, yan. Tapos nakatali ka sa ulo ng ganito para hindi man malaglag yung buhok, mga kaibigan ko. Automatic na po na ginagawa yan. Minsan makapanood din po tayo ng gumagawa na minsan siguro nagkakamali na yung ano niya, yung bang minsan nahawakan niya, natural nahawakan naman po talaga yung masa na yan dahil yun talagang paggawa, hahawakan ng kamay. Pero pag sinabi pong guwantes, hindi po talaga yun. Kasi naman mga kaibigan ko, napakatagal ko po talagang gumagawa ng tinapay, lalo na po yung pandesal. Ang ginagawa ko po noon mga kaibigan ko, napakadaming klase ng tinapay kasi po manggagawa po ako ng tinapay na yung mga assorted po, yung mga pan-deliver po na tinapay, ang ginagawa ko po yan. Kaya pagka ano po ng pandesal sa gabi yan, medyo puyat pa nga ako. Pero ako naman po mga kaibigan ko nung panahon, napakarami ng pandesal ko, napakadami, malaking tubo ko. Ngayon konti na lang kasi mahal po talagang harina. Kaya kung magtatayo po kayo ng pandesal, huwag kayo magtayo ngayon ng pandesalan. Kasi talaga napakahirap talaga po ngayon. Halimbawa po, puhunan mo ngayon 1,000. Baka tumubo ka lang po ng 400. Dati, kasi ang tubo ng 1,000 puhunan natin doon sa tinapay, tutubo ka rin ng 1,000. Kasi yung iba, babayad mo pa naman yun sa baker. 1,000 tinubo mo, ibabayad mo pa sa baker yung iba. Siyempre, hindi naman gaanong malaki yung kikitain mo pagka gano'n. Ngayon, mas lalo na kung kaunti lang ang kikitain. Basta, mga kaibigan ko, yung paggawa ko ng tinapay, ganyan, yung pandesal, yan, kahit anong paggawa, makina man o mano-mano, so minsan talaga, kamay talaga ang ginagawa niya, ang ginagamit. Kaya minsan, yung sa pagsabi man ng mga mamimili, bakit no kinakamay yung tinapay? Natural po yun. Kinakamay po talaga yan. Basta naghugas naman po ng kamay at malinis naman yung paggagawa. Naka-apron naman, nakaganito. Yun lang, pagka binibinta, iipitin na sa yan po. Kasi luto na po yan. Doon na yan, iipitin na may pakita ko ba sa inyo pang iipit ko. Ito po. Itong ginagamit namin. Pagka luto na, yun. Yan o, ganyan. Pitin namin yung pagluto na. Pag hilaw pa, ganun talaga. Kaya, yung mga panahon po, mga kaibigan ko, talagang, at nung nagtatrabaho ko, sasabihin, maririnig ko po yan doon sa, sa mga tao. Pagbila ng pandesal, yan, sasabihin. Minsan sasabihin, yung malambot. O kaya minsan, yung mga, po nga nung bata pa ako, dahil napasok na ako sa bakery. Ang mahilig po mga kaibigan ko ng pandesal, yung mga matatanda, yung mga tostado po ang gusto nila, yung tostado. Pipili naman namin. Pipili namin dun sa pinakang tabi ng tray. Pag naluto na, yung mga tabi niyan, yun ang mapupula. Pero yung gitna niyan malambot. Yan. Pagka ganyan, pinipili namin. Napakarami. Ngayon po, ewan ko kung marami po bumibili sa amin po kasi kaunti na lang bumibili ng pandesal dahil ewan ko kasi maliliit na nga po yan eh. Hindi na, siguro hindi na nila nagugustuhan yung maliliit na pandesal. Kasi noon,
magkano lang, 20 pesos, busog na yung mga 3 tao. Ngayon, 20 pesos, 2 tao. Pero ngayon po naman kasi wala nang halaga yung pera natin, kaya lumiit na rin yung pandesal. Siyempre nawala na rin ang halaga yung piso natin, baka 65 na lang ang halaga kung noong mga panahon, kasi sobrang grabe na yung mahal na bilihin natin. Kaya yun po ang kuha natin. Sana po mga kaibigan ko, naintindihan po nyo yung paggagawa ng pandesal. Yan. Karamihan po ng bakery, ang gumagawa ng pandesal ay mano-mano, masang kamay. Kasi po yan ang masarap na pandesal, masang kamay. Malambot po talaga yan. Kasi pagka dinaan po yan sa makina, napakasiksik po ng pandesal. Yun, siksik talaga siya. Kaya medyo matigas talaga yung galing sa makina na ginawa. Napakadaling tumigas. Pero pagka yung masang kamay, tinatawag na mano-mano, dahil yan naman po traditional na talaga na mano-mano na tinapay. Yun. Yung pong mga kapanahunan pa natin. Aywan ko mga sa susunod na panahon kung anong mangyayari sa pandesal. Pero ganun pa rin talaga. Ang masarap na pandesal ay mano-mano. Ayan. At mayroon pong dairy cream na timpla, margarine at gatas. Yun po ang pinakamasarap. Ngayon po maraming salamat po sa inyong panonood, at sana po naibigan yung aking paliwanag. Ayan, naibigan yung aking paliwanag. At sana po mga kaibigan ko, paki-subscribe naman po nyo ang aking channel at paki-like naman po nyo ang aking mga videos. Thank you po.